Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, muli tayo dudulog sa harap ng ating Panginoon sa altar na ito sa Santa Misa. At dala po ang ating mga intensyon, ang ating mga kahilingan, ang mga panalangin po, gayon din para sa ating mga mahal sa buhay, ang mga taong ating pinangakuan ng ating dasal. At dala ang lahat ng mga intensyon na ito, tayo ngayon ay mag-alay ng dasal ng pagsamba sa ating Panginoon. Upang tayong lahat ay maging marapat gumanap at makiisa sa banal na pagdiriwang, buong kahabaang loob, atin po munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagdiligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagdiligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel
lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagdiligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagdiligtas. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang kapakita sa kanila maliban sa palatandaang inlalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito ang sabi ng Panginoon, higit na di hamak kay Jonas ang narito. You have someone greater than Jonas here. Alam po ninyo, noong 2018, nangyari po ito doon po sa isang bayan po sa Texas, sa US, no? Kung saan po, meron isang ali ang nakabili po sa isang antique shop ng isa pong sculpture, isa pong marmol na sculpture. At sa kanyang paghahangad po palagi ng mga antigong mga bagay, ito pong sculpture na ito na mukhang antigo ay nakatawag ng kanyang pansin, kung kaya kanyang binili. At nabili po niya ito sa halagang $35. Kulang-kulang po 2,000 piso. Pero itong aling ito, si Laura Yang, kanya pong pangalan, ay medyo naintriga doon sa sculpture na ito. Sabi niya parang hindi pangkaraniwan ito. Parang lumang-luma ito. Kung kaya siya po'y nag-research tungkol doon, hanggang po sa na-discover niya na yung palang sculpture na ito ay nagmula pa sa Germany. Kung kaya doon sa Germany, nung siya po ay nag-research, nalaman po na ito ay dating pag-aari ng isang hari. Isang hari pangalan ay si Ludwig. Pero bukod po doon, na-discover itong si Ludwig na itong hari pong ito, part lang pala ng yung sculpture na ito ng kanyang koleksyon na mula pa
sa Roman Empire. Katunayan, nalaman po sa research at sa pag-meeting po ng mga tao na yung sculpture na nabili sa kulang-kulang 2,000 piso o $35, ang edad pala ay halos kasing tanda nung time ng si Jesus ay nasa mundo pa. 1 BC up to 1 AD daw po yung edad o yung pinagmulan ng sculpture pong ito. Ganoon katanda. Grabe, naibenta lamang po ng kulang-kulang 2,000 o $35. Yung kanyang halaga ay hindi po kaagad napansin o nakita. Ang totoo pala, yung item na ito, ang tawag nila, it was already priceless. Siya po ay isang cultural heritage na hindi na basta-basta pwedeng ibenta at bilhin dahil napakahalaga at napaka-importante na yun pong sculpture na iyon. Mga minamahal, sa atin pong ebanghelyo, ang Panginoon po nagsabi sa mga tao, kung kayo nakinig at naniwala kay Jonas, kay Jonah, kung kayo naniwala kay Haring Solomon sa kanyang karunungan, matapos ninyong mamalas at makita yung napakaraming himalang ginawa ni Jesus, matapos marinig yung lahat ng karunungan, yung lahat ng turong nagmula sa kanyang bibig, kulang pa ba ang patunay na inyong hinahanap na si Jesus ay hindi ninyo papakinggan? Naghahanap kayo ng tanda. You're looking for signs, but you have someone way greater than Jonah, way greater than Solomon. Katunayan po, ang nasa harapan nila ay ang taong inantay pa ng mga propeta. Ang taong nasa harapan nila ay ang pinangako ni Yahweh na darating sa kanyang bayang Israel. But sadly, hindi po nila iyon nakilala. Hindi po nila iyon natanggap. They fail to see the value of the person in front of them. Alam po ninyo, tayo mga Katoliko, tayo mga taong simbahan, nangyayari din po ito. Para bang yung isang bagay parang pangkaraniwan na lang, but we fail to remember we have someone greater than Jonah or Solomon here. Tuwing linggo po, tayo po ay inaanyayahang magsimba. At sa mga nanonood po ng Radio Veritas, ng ating pong streaming, every day, salamat sa Diyos na kapag simba po tayo. Ang dahilan, may mga intensyon, may mga kahilingan po tayo na nais nating itaas sa Diyos. Lalo pa nga po, ngayong araw pong ito, in a very special way, ating hangad pong itaas sa Diyos ang ating panalangin para po sa kapayapaan doon sa Middle East, doon po sa Israel, na talagang para pong, lalo pong naging maatikabo, no? Nagiging pong masalimuot, yun pong gera po doon, kaya ipag-pray po natin. Maraming tao po, lalo na ang napahamak, nawalan po ng mahal sa buhay, nawalan po ng tirahan, ng security. Mga minamahal, araw-araw mayroong misa. At araw-araw, yung ating mga intensyon, mga panalangin po natin, itnataas sa misa. Bakit kaya? Ang dahilan, ang sabi sa misa, tayo po'y nanalangin sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo. Bakit? Nasaan ba si Kristo? Hindi naman siguro kamukha ni Father si Kristo. Kung hindi po, yung banal na Eucharistia, naroon po ang totoong presensya ni Kristo na siya mismo ang nagsabi. Yun pong ebanghelyo, pag ipinapahayag, naroon po ang Diyos nagsasalita. Araw-araw, inihahayag ang mabuting balita. Araw-araw ang Eucharistia ipinagdiriwang. Pero minsan, parang pangkaraniwan na lamang sa atin ito. Ang ating hinahangad, yung blessing lang. Pero nawa
huwag tayong makalimot, yung pinagmumula ng blessing ay nariyan sa ating harapan, sa Eucharistia, sa banal na misa. We have someone greater than Jonah and Solomon here. At bukod pa po riyan, mga minamahal na kapatid, minsan tayong mga tao may parang masama ang ating gising. Ano ba to? Palagi na lang malas, no? Paggising sa umaga, nakasimangot ka na. Kasi parang may nangyaring hindi maganda, na late ka, yung iyong paboritong damit, di umahanap, yung iyong sapatos, nawawala yung yung isa, no? Yung kapares. Para bang napakamalas ng araw na ito, ang dami mong reklamo. Minsan, lalo pa nga po ngayon po ay Lunes, mainit sa ulo. May mga empleyado po, pag Lunes, mainit po ang ulo. Matapos po yung Sabado at Linggong pahinga, ay, Lunes na naman. Pero po, mga minamahal na kapatid, ngayong araw na ito, kung paano po minsan, nasa ating harapan lang yung blessing at atin po itong hindi nakikita o na-appreciate. Mga minamahal, ngayong araw na ito, muli, the fact na ikaw ay nasa misa ngayon, nanonood ngayon, it means one thing, buhay ka. You were given new life. Maya-maya po siguro, no? After po ng misa, kakain ka, may pagkain pa naman. Kahit paano po, ngayon naman, tayo po ay malusog. Kahit paano po, naren po ang ating pamilya. Kahit paano po, tayo ay nasa mundo pa. Ang daming bagay po sana ang ating makita na madalas ating binabaliwala. Pero ang totoo, dapat palang ipagpasalamat. Ngayong araw na ito, habang tayo nakaupo, nakikinig, nanonood kay Father, ibig sabihin po niyan, you are blessed. You are alive. Kahit paano po, ang mga material na bagay ay nariyan. Mga minamahal, madalas, ganito po ang karanasan ng ating Panginoon. Siya ang dumarating sa ating buhay, pero hindi po siya pinapansin. Hindi po siya pinapahalagahan. Hindi po ipinagpapasalamat ang kanyang presensya. Kung kaya nga po, ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, napakasamang lahi nito. Nawa po, ngayong araw na ito, huwag nawang masabi sa atin ng Diyos, masamang lahi ito. Masamang tao ito. Ni hindi man lang marunong magpasalamat, ni hindi man lang makita ang magandang bagay na nariyan sa kanyang harapan. Mga minamahal na kapatid, today we are reminded we are so blessed. Lalo pa nga, muli, ngayon, haharap tayo sa Panginoon sa banal na Eucharistia. We are so blessed. Haharap tayo sa Diyos na tumumulan ng lahat ng biyaya. Nawa po, bago tayo magbilang ng mga bagay na dapat ireklamo at ikasama ng loob, ikagalit o ikainis, sana atin munang makita at maipagpasalamat ang napakaraming blessing na mayroon sa ating harapan. Nawa, iyong masabi sa iyong sarili, I am blessed. Salamat sa Diyos, pinagpala ako sa araw na ito. Amen. Mga minamahal na kapatid, bumabaling tayo sa panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang atin pong dalangin,
Diyos ng mga simbolo at ng mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. At tinawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, atin po ngayong banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangailangan at kahilingan. Gayon din po ang mga intensyon ng mga taong ating pinangakuan ng ating dasal. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo po nawa kami sa kanya sa magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, tinubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga minamahal na kapatid na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang
kami nawa ay makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang naikinabang ay ikaw rin ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Mga minamahal na kapatid, higit pa kay Haring Solomon at higit pa kay Propeta sa Ninive po, no? Ating pong propeta nagmula po sa Ninive rather. Tayo po ay harap ngayon sa ating Panginoon. Nawa po atin po muling makita kung gaano po kahalaga, kaimportante ang banal na Eucharistia, ang pinakapuso ng ating pong pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang bukal ng ating buhay para po sa ating mga kaluluwa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po, iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inyo pong aalahanin, Ama, ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa pong silang lahat ay muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at amin ding ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay mapalad sapagkat sa mga sandaling ito, ang ating Panginoon ay nasa ating piling, nasa ating harapan, at kasama niya at sa pamagitan niya. Ngayon, sama-sama tayong dumalangin sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay idya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala pong aming pananabikan ng dakilang araw, ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami, may bigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Higit po sa kayang ibigay ni Jonah at ng Haring Solomon, ang grasya po ng ating Panginoon na nag-uumapaw at nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. At gayon din po sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Nawa po ang grasyang ito ating pasalamat. Kung kaya nga po ngayon, ating ibahagi ang kapayapaang ito sa ating kapwa. Kapayapaan po sa ating Peace be with lahat, you. mga kapanalig. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoong nasa harapan natin, ang Panginoong kasama natin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang galang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inluluhog po namin na sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpala pong Lunes sa ating lahat, mga kapanalig.